Ang tinaguriang Beer City, walang kamalay-malay na kabilang sa mga nag-enroll sa kanila, investigador na pala. At narito po ang resulta ng aming isinagawang pagsusulit sa mabuting klase ng Beer City. Batuhan yan. Iya, ganun. Yung babalaan dun. Personal naming tinagayan ng ebidensya ang inspection team ni Mayor. Mismong sila tinamaan sa nakita. Hindi namin alam na ganyan Kasi yan nakikita ko ng pa. Pero hindi namin na-expect na ganyan. Kitchenette yan eh. Hindi namin na-expect na reserve sila ng mga liquor. Lalo na sa minor. Kaya nang mahimasmasan, isang surprise inspection ang inihanda. So lahat ng violation makikita natin ngayon, immediately hinto nila. So kung sila hindi pinapayagan magtinda ng alak, definitely hindi na sila dapat magtinda ngayon. Kung sila ay nagbibigay ng alak sa minor, dapat mahinto na rin ngayon. Kasama ang Business Permits and Licensing Office, ang Department of Social Welfare and Development, ang City Health Office at ang Philippine National Police, ready na silang manghuli ng mga lasing. Huling tagay yun na ito! Pagdating sa Universidad, ang inspection team naglibot. Kaya ang mga pasaway, pinulutan ng mga disiplinaryan. Ang ilan sa computer room pa nagtago. Ano masasabi nyo ngayon mga iha at iho? Ilang taon ka na? Ha? 17. O, pasok ka. Ikaw, ilang taon? 18 po. O, sige, kasama ka rin. Sa ilalim ng counter, sa gilid, at maging sa banyo, may mga naglasing-lasingan pa. Hindi makita ang mayari kaya ang kapatid na lang niyang ang natagayan ng sermon. Unang tagay. Kung hanggang saan? Ito po kasi sa totoo lang ma'am, hindi po ito kasama sa permission. Hindi po ba? Pangalawang tagay. Alam niyo po ba yung batas na bawal po magtayo ng inuman na within 200 meters po ng isang eskwelahan? Oo. Napakalayo naman namin. Ano po yung nasa likuran niyo ma'am, yung Montessori? Malayo kami. Iba 90 lang, hindi naman 200 po. 200. Pangatlong tagay. Lahat ng may dapat kayo yung Westcan. Dapat naka-certificated. Pero yun na nandyan, no? Yun na i-ayos yan. Sige po, boss. I-ayos lang yun ang gusto para tayo walang problema. Ayusin ko lang. Sir, Pang-apat na tagay. Ang kitchenette, merong kategorya yan. Hindi kayo pwedeng magpainom ng bata dyan. Magpakain pwede, pero yung pag-inom hindi po ba? Opo, alam po namin yung kaya nga po may nakasulat yan, minors are not allowed to do. Minors ilan po yung nakuha namin taga yung... At ang panghuling tagay, Ito, warning lang, diba? Blatter lang natin. Nasa susunod, huwag ka na magtitinda ng beverage. Okay, labas ka na, uwi ka na. Ganun lang yun. Bakit po, hindi po ba kailangan Hindi naman binubuhat ang blatter. Yun. May kaibigan po akong taga-NBI sa Manila. O, di tawagan mo. Siya po yung... Tawagan mo yung NBI mong taga Manila. tumba si Ate tinamaan ng todo. Ang pasaway ng mga bata hindi rin nakaligtas. Gagawin natin, kukontakin namin mga magulang at lalong-lalo na yung advisor nila. Kaya kinuha namin schedule kasi baka may klase sila, naririto sila nakatambay. Pagkatapos ng surprise inspection, kinumpiska ang mga itinitindang alak ng Aldgate Kitchenette habang ang nangangasiwa isinama sa presinto para doon magpaliwanag. Kinabukasan muli naming binalikan ng tagay Beer City. Nagulat kami sa aming nakita. Ang kinastigong universidad may classes na naman. Dito ka na naman? Ay, nako. Huwag niyong sabihin, bibit-bitin ko isa-isa ang mga damit niyo. Tayo na, tara na. Meron kaming may dala kami city ordinance. Mula sa internet hanggang sa pagtitinda ng liquor, kung anong dapat yung permit nila.
Nasuspindi agad ang klase kaya ang mga estudyante kanya-kanya ng alis. Ang may-ari at ang mga pasaway na estudyante muling hinuli. Dahil sinamantala di umano ng Algate Kitchenette ang permit nila para makapagbenta ng alak sa mga menor de edad, sila ay papatawan ng parusa at ng multa.